Pero kung para sa akin, mas maganda talaga yung ano, yung arawan. Survey. Oo nga, Arawan. kasi siyempre alam mo naman January na. January, February. Siyempre, simula naman ako sa buhok ko, pinatsagaan ko na muna mag-arawat sa paa. Karamihan binibigay ito, 250 yun. Tsaka gusto ko rin umalis sa ilog na yun. Hindi ko talaga paano ba ako makakausap. Tsaka, Kasi malapit na yung mga... Siyempre, sabi natin na February, March, April, May. O Mayo, tag-ulan na te. Gaga Mart, tag-ulan na yan, patak-patak na yung ulan na yan. Ito nga, tignan mo, pag ano, May, mga Mayo. Kaya pinaghahandaan ko. Ngayon, nasa isip ko, parang gusto ko magkaroon ng gandang ano. Kasi mabilis ang araw. Ayaw mo sa andong doon, pag malunod. Yung sa alibawag, yun ang malakas. Yun nasa isip ko. Kaya minsan, siyempre, pag nagkakaroon naman ako magandang kita, something 400, 500. Siyempre, di na nga ako minsan umaasa kay andong ng handle. Ko, kay Cory ko bumili ng mga... kasi te, para sa akin kasi te, tawag dito, Makain na lang din ako sa labas. kung ano, I mean, arawan, pwede. Ikano, paano kung hindi gagawing arawan? Libre ang pagkain. Basta, inihiling ko lang arawan para makaipon. Kung hairdresser ka, automatic yun talaga, arawan ka nun te. May kita Pwede ka. naman, basta may gamit lang din doon. Okay lang sa akin, yung basta sa kanila yung gamit. Kasi wala naman akong gamit ng blower plancha. Diba? Yung may gamit sila doon, sige go. Pero pag wala, na kaya may silang gamit, wala na akong laban doon, magmamanicurista lang talaga. Kasi may mga salon na, may gamit na doon, di ba? Papayarawin ka na lang, papasok ka na. Tsaka bakit ganun yung salon nila doon? Pag pumasok ka, sarili mo yung gamit. Bakit? I don't know, di ko alam. Dahil ba takot nakawan ng gamit? Ganun ba yun? Baka. Kasi ba nga dati nangyayari? Kasi te, di ba 2012 ngayon? 2019, 18, nagkasalo na ako pero yung gamit sa may-ari. Oo. Kasi hindi may mga incidents na nagnanakaw yung mga ibang bakla. Oo, doon din. Narasa ko yun. Nakawan kami ng plancha. Kami ninanakaw doon sa salon na pinasukan ko dati sa... Buti nga malapit ng pinasukan mo. Bayan-bayan lang. Samantalang ako, alam mo kung saan ako dati pumasok? Alam mo kung saan? Sa Pasay, sa Libertad, banda. Lapit kami sa may Jollibee noon. Ilang kami nung staying doon, 3. Kami lang yung 2 bata. Tapos yung pinaka-major namin matanda. Kaaway namin lagi yun. Kasi maraming dinadala na lalaki yun doon. Hindi alam nung may-ari nung salon. Parang nag-aano lang kami, yung tahimik lang. Takip mata lang. Oo. Eh, anong nangyari nun bakla? Magdala siya doon ng booking niya. At kung hindi ka wala. Alam mo kung ano nawala? Razor, 2 plancha, 1 blower. Alam mo kaya sinise? Sa amin. Eh, yung malditang kasama ko din kasi. Maldita rin yun dahil. Kinuwento nyo talaga tatun sa ano. Matagal po yun, sabi niya, matagal po yan nagdadala ng mga lalaki dito, matagal na siguro may 1 buwan na. Ano, pinalayas talaga siya dahil. Yung sahod dun sa baklang yun, di na binigay. Kasi diba ninakawan nga ng salon, dahil sa kanya. Ang natira doon kami, isa naman kami 2. Ngayon, kami naman yung nag-away. Bakit naman? Kasi yung jowa niya ron pumunta, di ka alam na jowa niya. Nagpunta ron sa salon, nagpagupit. Day off niya kasi. Pag ordinary day, ang customer nun, karamihan puro barber lang, gupit-gupit. Oh, Yung riban-riban mga Sabado, Linggo yan. Yun. Friday yun. Day nag-iap si Bakala. Pumunta yung jowa niya doon. Gwapo kasi bagets. High school, siguro 3rd year, ganun. Pinabalik ko nung gabi. Parang may nangyari na ginawa ko, may nangyari sa amin. Kasi nabukasan, nag-selfie pa kami. Pumasok si Bakla kinabukasan. Di ba kumakain kami? Kinukwento ko sa kanya. Sabi ko, Day, wala ka dito kagabi. Minimit ako gwapo. Sabi sa kanya, bagets, ang gwapo, sarap-sarap niya, ganun-ganun. Dax pa yung ano, yung kami picture. Dax pa yung kineme. Hayop na pinakita ko yung picture niya. Mukha ni Bakla, parang, na-shock. Sabi niya, di pa naman nakala yan. Sabi ko, nagpagupit dito. Tapos yun, away kami dahil. Alam mo kung ginawa niya na? Ano ba ginawa niya nun? Ayun.
Yung CCTV namin doon, sinira niya. Oo. Tapos ay, ano, sa ibig. Mm-mm. Pinutol niya yung, di ba may masaksakan yun? Ginapit niya. Tapos winarla niya. Kaya pala ang lakas ng loob niya na away-awayin ako kasi wala na yung cam. Wala na yung CCTV, putol na. Tinalakan niya ako ng malala doon. Yung mas matanda sa akin yun eh. Payat ako nung kasi yung payat mo ako. Every dapat award ako niya, nagbakan na. Tahimik lang ako. Ayun. Nag-resign ka na. Oo. Pulis pa naman yung may-ari nun. Tapos hindi ka na, ano, hindi ka na namasukan. Hindi na, simula nun. Ay, tapos nun, pumunta ako ng Rizal. May kaibigan ako na nagkatrabaho nagtuturo sa electronics sa ano yun? Alis ba yun? Learning system, Oo. Kineme, ganun. Ano siya doon, cosmetology siya doon, sinasama niya ako magturo. Andun lang ako, nagtuturo siya doon, bakla, lalaki, babae, mga ano niya, tuturuan niya. Tapos, doon ko napipigure out yung mga pagtimpla-timpla ng mga gamot-gamot, yung 1:2, 2:1, paano mag-mix ng mga kulay-kulay. Tapos yung kulay, paghahaluin mo para lumabas yung ibang kulay. Doon ko na ano yun sa kanya, makukuha. Ganon. Tapos meron maliliit na buhok, di ba? Sinasampo nila yun doon. Tapos magdadala sila ng isang tag dito, ng isang model. Kakakawain nila yung buhok. Pero bayad naman. Hindi naman totaling kakakawain. I mean, tukulayan nila, i-ribbon nila, gugupitan nila kasi di patay-pan. Kung baga parang nila. Pero bayad. Bayad naman yun. Hanggang sa yun, kakanood-nood ko na hanggang sa na-adapt ko na. Then, kapatid ko si Annabelle, di ba, yung teacher. Siya una ko niriban. Okay naman. Hanggang sa nag-color na ako. Coloring na ako. Yung timba-timba ng gamot. Ay, gusto pa ng relax-relax, diba? Alam mo yung relax na yan. Marunong ko magtimpla niyan kung paano. Ano yung acido? Hindi siya acido. Caustic yun, Day. Ano yun? Caustic yun. Yung para siyang, caustic Gawgaw? flex. Para siyang, hindi. Para siyang buo-buong gawgaw. Alam mo kasi nabibili yun. Sa, sa... Buong gawgaw? Kaya po, alam ko magtimpla nun, gaga. Parang meron ako naka-plastic kay Andong, nakasabi. Bumili ka doon. Yun ang sikreto ng mga... Punong pinong puti. Kaso hindi ka pag-ibilan nun pag wala kang kasulatan ba? Kasi delikado yun eh. Alam mo yun, pang ano yun eh. Balsa. Pagka nilagay mo sa tubig na mainit, umuusok yun. Tapos pwede mo yun isaboy sa mukha para siyang asido. Yun. Kaso yung caustic na yun, kapag binabad mo siya ng matagal, nagiging paste yun. Kaya tumatabang yun. Pwede mo siya apply sa buhok. Pag tinimpla mo yun, Day, napakausok nun. Umuusok yun. Puputok-putok yun. Yung timpla ko nun eh. Yung pang-relax dati, marunong ako magtimpla niyan. Puputok. Ba't pumuputok? Umuusok yun eh. Chemical yun bakla. Tingnan mo minsan, kapag meron kang ribbon na super curly yung bulbul niya, Day, bumili ka ng harina. Tapos, harina tuloy, gaw-gaw. Tapos yung pang-ribbon, ay yung pang-relax. Paghaluin mo yan, Day, apply mo sa buhok nung parang bulbul yung kinky, Day. Sabi ko, straight talaga yan, Day. Kung marunong ka na magluto ng timing, mababad. Ano lang kasi, Day, pag in-apply mo yan, dapat marunong ka tumingin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun ang bilang. Hindi pwede yung bilang na yung 1, 2. Basta lagas talaga yan, Day. Matapang nga pang relax. Kaya mahapdi sa bunbunan yun, di ba? Nagsugat-sugat pag mali yung gawa mo. Ang ginagawa ko noon, kumukuha ako ng spray gun. Anong ko ng tubig yun. Yun naman, pinaka-quality talaga yun na pang pa-straight ng buhok. Yung pang relax.
Talagang kahit bulbul mo dun, diretso talaga. Yun nga lang, delikado siya gamit niya. Alam mo kung bakit? Pagka hindi ka professional, mabilis mag-react yung buhok mo dun, dahil. Kahit yung ganyang buhok mo, applyan kita niyan. Wala pang 10 segundo, kailangan ng katambanlawan yan eh. Mabilis talaga siya mag-react. Diba in-apply mo siya? Makikita mo siya yung buhok, gumagano, no? Tapos pag ginanon mo, baka lang mag-rubbers na siya. Wala na. Diba kung bakit? Kasi nga diba yun nga nagturo dun sa kaibigan ko na doon nagkatrabaho sa alis yun, masama ako sa kanya. Sa kanya kung magupit. Hindi niya katunuruan, pinapanood ko lang. Halos araw-araw ba naman niya ginagawa eh. Siyempre nakikita ko na na-adapt ko na. Ganun. Tanda ko pa nga nung dati nagtrabaho ko nun, shampoo girl. Refresh dun malapit sa plaza. Diba may refresh dyan dati na may dun ako nung dati noon. Trabaho ng taga. Meron ba dati? Oo. Magkano ang dati ng ng shampoo girl sa isang ulo 100. Malaki na yun ah. Malaki na yun, oo. Ang di ba nun magkano? Ay, ang relax nun, pinakamalaki dati 1,000 relax eh. Hindi pa uso yun yung mga treatment, hindi pa kasama yun dati. Wala pang yun eh, conditioner pa lang. Ang pinaka pangmalakasan na conditioner namin doon eh, Kunsuka, alam mo yon. Suka. Kunsuka, alam mo yon. Kunsuka. Conditioner suka. Yun ang minamagic namin doon. May gahalo? Oo. Ang technique niyan, para hindi maamoy, alam mo kung anong bibilin mo. Bumili ka ng dato puti. Tapos pakuluan mo yon. Pag pinakuluan mo yung suka, lagyan mo ng konting tubig, mawawala yung amoy nun. Ngayon dun mo ilalagay yung downy. Downy? Tapos lagyan mo ng konting conditioner. Hindi parang treatment na yon. Hindi yun maaamoy ng customer. Pero kapag bumili ka ng suka, tapos hindi mo siya pinakuluan, nilagay mo kaagad siya sa conditioner. Pag Bakit? amoy suka yung ulo nun. Oo talaga? Oo. Ginawa ko kay yun eh, doon. Nasunog yung buhok niya. Nagsunog. Si Chiwari Wap nagsunog. Sinama ko mag-service yung si Bakla. Hindi pala marunong si Bakla. Kala ko marunong. Sunog yung last part ba, yung dulo. Eh, ang haba. Anong kumpiti ko, hindi ang galing yung buhok niya ate. Sabi ko, baka nabili ka nga ng suka doon. Ay, ang ingay pa niya. Di ba ko? Tiyama ko siya noon. Baka nabili ka nga ng suka. Sabi ko, bakla ka, sabi ko sa'yo, bantayan mo yung babad sa buhok ni Hindi niya binantayan, paano nakikipaglandian sa anak nung niririban niya. Tapos sabi ko, bakla balaw mo na yan. Yung nagbabalaw si bakla, oh. Nung una nakikita ko, okay naman, tsaka sinawakan ko eh. Malalaman mo ang buhok pag sunog, binablower mo na. Yung binablower mo. Napapansin ko, bakla, kanton? Nagkakanton talaga siya, dahil. Sabi ko, bakla, teka lang, yung na-blower. Applyan mo ng ng hair mask. Applyan niya. Sabi ko, baka bili ka nga ng suka doon, tsaka cream cell, 3. Yung ingay pa ni bakla. Bakit? May suka, mami. Gago ka talaga. Sabi ko, inihat na nga kita para maano yung buhok na ito ni bakla, oh. Di ba siya naniniwalang sunog? Kaplantyahin lang daw yung mga wala na bakla. Sa akin ka maniwala, pag sunog talaga, kahit plantyahin mo, sunog talaga yung pag binasa. Lagas-lagas na. Nakinig siya. Yung nasunog na buhok, ako na gumawa eh. Di syempre, baka yun eh. Ako ma-award kasi. Hindi umabot agad dito sa akin. Alam mo sa CR kami, binuhusan ni baka ng suka na konsuka na may condition. Yung babae, nahiluhilo yung babae. Hiluhilo yung babae kasi mausok. Tapos yung tapang ng suka. Gusto kong matawa na si bakla talaga, buwisit na bakla. Yung Chiwari Wap, alam mo yun, di ba? Hindi pa naman siya na. Oo. Di ba pala marunong? Panginoon, tawa talaga ulit tawad sa kanya, oh. Buti na lang kamo na agawan ko ng paraan. Pero, nag-get pa rin ako ng konti. Tapos, umuwi ko, pinakain ko sa bahay. Inabal ko si bakla. Kasi palang galit ko, sa dinis pinakain ko.
Siyempre. Magkano pa singil niya? Ang single namin nun 1-3 eh. 500 sa kanya, 800 sa akin. Pero gamit ko na lahat. Hindi na dati yung babae. Hindi niya nga alam. Ako na lang nagsabi na, ibigay na lang kita ng ng libreng hair mask. Sabi ko sa kanya, kada maliligo ka, ibababad mo. Eh, taga sa amin bande, kaya alam ko, nakikita ko yung outcome nung hair rate niya. Okay naman. Eh, may service na naman uli ako, alam na ka makasama nun. Hindi ko na siya sinama. Kasi kung masisira ako sa kanya. Ganon. Hayop na baka lang yun. Ano ba relax yun? Relax. Oo. Tangin. Sabi niya, marunong daw siya. Hindi pa gusto kulay-kulay dati. Hindi. Alam mo kung anong uso nating kulay? Burgundy. Oo, dati ba ano lang. Cellophane. Yan ang nating usong kulay. Yung mga balayage na yan. Ombre. Hindi pa yan masyado. Ang sikat dati noon, yung cellophane. Ito siya, powder pa yata dati. Nabutan. Basta nakakatawa talaga, sinasabi ko sa'yo noon. Tapos one time, meron pang ang ginupitan yun eh. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko malaman kung ano bang gupit yung ginawa ni bakla yun eh. Paano? Hindi siya marunong. Sabi niya marunong daw siya eh. Ako naman kasi hindi naman ako yung, for example, kasama kita. Tapos may nakita akong pangit. Ayaw katang mapahiya. Ang gagawin ko, i-cheer up kita. Te, ang ganda ng gupit mo, te. Perfect. Ganon. Ganon kasi ako. Yung chua-chua, ay yung Oo. matos. Oo, siya yun. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam sa kanya. Nagtatrabaho sa ano yun Oo nga dati. May siya sa Facebook, sa supermarket. SM siya. Ngayon parang ano siya ngayon. Sa atin na. Sagasaan. Katawa ko dun. Tapos kinamukhaan, tinata ko nung nanay eh. Sabi, bakla, saan yung nagupit sa anak ko yung kasama mo? Bakit eh? Minyamat. Paano ba magupit yun? Para si Vanessa. Sabi ko, katakan niyo, isa pa kayo mga hayop kayo. Pati laki na madam. Pati Vanessa. Si Vanessa gupit. Sabi nga, pumunta nga ako doon kina madam banda. Nakinausap ko yun, yung baba. Sabi ko, yung nagupit sa'yo, may buhay pa ba? Kaya doon ko nalaman na kayo nga ang gumawa. Si Vanessa lang, gago. Ang ginawa niyo ata, gupit tapos yung color, di ba? 500. Ay, Wala si nako. Vanessa eh. Hindi mo rin magpupit si Vanessa. Ano na nangyari? Magkano binigay sa'yo doon? Bigyan lang ako ni Vanessa ng 300. Ibig sabihin, mas malaki sa'yo. Hindi Single niya doon, 800 yata o 1,000. Ha? Ganun? Mm-mm. Ang laki naman. Ewan ko, sila nag-usap yun. Ang sabi ni Madam kasi, single doon ng mga 800 din yun. Walang problema sa single yung gawa nyo. May problema. Si Vanessa nga gumawa, nung di ako gumawa. Ano lang ginawa mo dyan? Nag-inom lang kay Madam. Inantay ko lang siya bata. Hinong gamit? Sa kanya. Paano mo siya na-contact? Di ba doon ako nakatira sa kanila? Di ba? Alam mo. Doon ako naupahan. Oh, tapos? Yun. Eh wala ka din makita. Sabi ko, bakit marunong magupit? Meron doon nag-aano, last sa MC. Kung lang muna kung marunong. Sabi marunong daw siya. Tapos? Sinamahan ko. Eh basta ate tayo bakla ako, ibigay mo ako 300 ako sa. Hina mo. O, tapos ang nangyari? Ginawa niya. Chinichika-chika mo niya yung matanda. Tapos meron doon yung alak si Madam. Nagiinom kami ni Madam. Habang natin siya matapo. Pagpunta ko doon kay La Madam, kinausap ako eh. Sabi niya, alam mo be, hinahanap kaya kita, hindi kita makita-kita. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sabi niya, ginipitan ako nung kasama mo. Inaisip ko ikaw. Kasi ikaw lang naman kasama ko lagi doon eh. Sabi niya, meron siya kasamang bakla. Sabi niya, ate niya ba yun? Oo, si Vanessa nga Si tinutukoy. Vanessa. Ano pag gusto ko bakla, pag tinggo sa likod niya, ano maginawa ni Vanessa nun sa buhok nun, te? Yung parang uka-uka niya. Tapos ginipitan niyo ng kinulayan niyo ng itim. Mm.
Hindi naman talaga kasi, ano siya eh. Matanda na eh. Akala ko ba marunong si Bakla gumawa ng ano? Hindi marunong. Bali-balo nga, di ba? Baka naman Sabi marunong. niya kasi marunong kasi, ano yun eh, nagsama na kami mag-service eh. Baka naman marunong lang siya tapos baka palo. O baka ganun. Kaya hindi niya natama yung gawa niya. Tawa nga ako ng tawa doon, hayop na gawa niya. 800 ata sinabi niya, 800, kaya matandaan. Ako ito. Sayang yung 800 nun, te. Ako naman, nagkakaroon din naman ako ng mga mga ganun, back job, ganun. Kasi, nag-iingat lang ako sa buhok. Mas maganda lang mag-back job kaysa kalbo. Pwede. Ricky Reyes ka nagkakaroon ng back job eh. Sabi nga ni Ricky Reyes na, okay lang mag-back job ka kasi natural yun, buhok yan eh. Ibang sila perfect no? Pero yung makasunog ka, Iba na yun. hindi na normal yun, sabi niya yun. Yung nakanot. Di ba kaya mga si Keme, Sino? si Sino? alam mo yun, Sino? si Chirurot, yun doon, Sino? doon ka sa akin. Ah, si Juno. Ay, ano, hayop ko talaga. Kita ko yun. Yung papuntang yung bansa. Puli hindi Sabi, na, timing lang kami. Sila naman gumagawa. puli hindi na gano'n yung Marlon. Yung nag-ano rin. Nag-ano rin siya eh. O baka hindi alam. Alam niya, nakakita sa lapag. Hmm? Oo, nag-ano. May hulog pa sa harapan ng babae. Sabi, neme-eme lang yung bakla. Para kayo paano. Anong sabi naman ka na? Eh, kasi ano na, marupok lang na mo. Kaya madaling kumbaga parang pabulok na yung buhok mo, parang gano'n. Oo. Ibig kami, Ate Mercy, takatig lang naman kami. Hindi naman kami nagko-commit. Malas ko siya. Parang gano'n. Ang dami nga. Kasi talagang, parang nila pantay-pantay dito. Hirap na. Siguro nga, babae ng sobra. Pero kung nakasunog ka na. Hindi pa, ah. O nakasunog na ako, syempre. Hindi pa. Ang issue naman sa akin, nag-blackening shampoo si Bakla. Hilaw. Nagkaroon ako ng hilaw. Ako, hindi naman tayo nasunog, yung dulo lang. Yung pinaka last inch lang. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, Ate, bakit sobrang itim ng buhok mo? Nag-blackening ka ba? Dati ka ba nag-bleach? Sabi niya, hindi, natural. Ate, tinanong uli kita, ano ba? Nagkulay ka ba ng ano? Kasi black na black daw yun. Eh, di naplayan ko ng ribbon. Putik, mga 10 minutes. Lumalabas yung pagkadilaw ng buhok niya. Sabi ko, te, balaw na tayo, te. Hindi na sa kanya. Balaw, habang ina-award ko yun. Sabi ko, ate, susunod kasi ate. Maging honest kayo sa Si buhok RR, mo. nagkaroon niya ng dun sa may glam salon na pinasukan namin. Kasi sabi niya sa akin, ispray ako ng tubig, tapos ibaba akong gano'n. Ibaba ko naman. Siguro nakulang sa agal-galong ko. Sabi mo, ano ko na, inspirahan ko na. Pinatagal niya pa. May nangyari, para nagrurupok na yung ano. Tapos, sinusuklay-suklay niya, naglalagas-lagas. Kaya gabilis ka ng suka. Suka. Hindi ba? Ano sabi nung ano? Wala lang, hindi man niya alam. Hindi maamoy niya yung pagtapos. Hindi, pinakulang din yan. Tapos, basta bumalik yung babae, parang daw, masakit yung dito. Parang daw, parang may sugat. Si Rar may hindi ako. Si Rar gumagawa. Di ba kami narado dati? Nakasunog din naman ako ng buhok dati, pero hindi naman malala. Siyempre, wala naman perfectong salonista eh. Ano naman talaga, lahat nagkakamali. Kahit magaling ka, siyempre, hindi naman ako sa galing yun eh. Sa buhok yun, kung anong case ng buhok mo, kung kaya mo, di ba? Eh kung hindi mo naman kailangan i-hard ng volume ang buhok, kung alam mo naman na laspag na o manipis na o hindi na kaya ng pangmalakasan, di ba?
Oh, nagiging ganun ako eh. Bukas ang gagawin ko, kailangan magagilap ng sapatos. Ay, hindi, apply muna ako for tomorrow, tapos, pag sinabi na, kailangan ng sapatos, kaya ako magagilap ng sapatos. Punta ako dito kasi may sapatos na si ate dyan. Gaga! Yung puti mo, magmedyas ka lang, pwede na yon. Alin? Yung sadas mo na puti, Taas-taas nun eh. sa akin ka maniwala, ate, mas formal yun. Pag yun ang suot mo, pumasok ka, nagmedyas ka na itim, tapos yung formal na ano, Taas-taas. pasok ka sa banga, maniwala ka sa akin. Ganun ang pormahan ng mga salonista. Hindi sapatos, ganun. Sa akin ka Tanong ko maniwala. lang, syempre iba na yun ano. Kasi mamaya, sapatos nga kailangan. Hindi nga, ate. Bakla, kasi ba masusunod yung ano ako. Eh, Kasi sinabi close shoes. wala ka naman sapatos, di ba? Kaya nga dyan sa ate ko meron. Kapag sinabi, oh, sige, start ka na bukas. Kailangan nakasapatos, pantalon, tas kita na muna ng t-shirt, white. Kasi may uniform ka naman, pag ano. Ang gara mo pa naman nakapantalon. Oo, kasi nakita ko nakapantalon ng bakla dun. Ang gara mo pa naman magsuot ng pantalon, te. Bakit? Bika ka. Eh, yung mga uso, diba, yung ano, baston. Kaya sabi ko na nga ba, si bakla to, kaya to, hindi nakapantalon eh. Kasi atang na tayong paa mo, bika Buti yung ka. kamo yung kanina pag-inquire ko, high ring. Tapos bagong bukas lang, linis lang. Sana nga araw yun. Bika ka. Sana nga araw yun. Arawan ka niyan. Trust to God lang. Parang di ba sa tumal ngayon, parang nga tayo. Kung ano yung pasok, ganun ka, baka naman pumasok ka. Nauna pa sa'yo yung may-ari. Siyempre, kahit ako, palayasin kita ng ganun. Hindi siya stay in, stay. Importante makaipon. Bye-bye. Then let's go na. Ah.